Sa iban pang mga balita lokal, nagpanawagan man ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya kay President Ferdinand Marcos Jr. nga tagaan sang prioridad ang kahimtangan sa mga manugpangisda sa pungsod sa iya palabuton nga State of the Nation Address sa Consona. Ilabi na bangoy sa padayon nga pagsakas ang presyo sa mga nagapangunang balaklon kag produktong petrolyo nga dako nga nakapugaton sa sektor sang pagpangisda. Sa interview sa Bombo Radio Coronel Arambolo, Vice Chairperson sang pamalakaya, yagin payag nga nagalaom silang ipahayag sa presidente ang mga konkreto nga tikang agud mabuligan ang mga manugpangisda ang padayon nga nagaantos bangod man sa mataas nga gasto sa krudo nga direkta nga nakaapekto sa ila pang adlaw-adlaw nga pagpangisda kag pagpangabuhi. Suno kay Rambolo, kinahanglan ipatuman kag proteheran sang gobyerno ang 15 kilometers municipal waters nga suno sa nagapadayon nga layi eksklusibo lamang para sa mga gagmay nga Pilipino nga manugpangisda. Payag pa niya padayon man kuntani nga depensa sang gobyerno ang 2016 Arbitral Award may kantanan sa West Philippine Sea kag sigurohon nga paprotektahan ang kinamatarong sa mga Filipino nga manugpangisda nga hiluway nga makapangisda sa sulod sang exclusive economic zone sang pungsod. Nagalaon naman natungdan nga hindi lamang mga promesa ang mabatian nila sa zona sang presidente kundi at hagman nga mga programa kag pulisa nga magahatag sa matuod nga sabat sa madugay ng mga problema sa sektor sang pangisda kag magapaayo ang ila sini nga kahimtangan. Yari pamatian tanangin kabahin sang payag na Ronel Arambolo, Vice Chairperson sang pamalakaya. Sa Pangulong Bongbong Marcos, sana ay ipatupad niya yung mga programa at patakaran para sa pagtitiyak ng seguridad ng pagkain ng ating bansa at mangyayari lamang yan kung yung matagal ng panawagan ng mga mangingisda na isulong yung tunay na reforma sa pangisdaan na kung saan itigil yung mga mapinsalang proyekto tulad ng mga binabagit natin, yung mga proyektong reklamasyon, dapat pababain yung presyo ng langis, tanggalin ang value-added tax, ang excise tax, no? At syempre, yung batas ng oil deregulation law, dapat ay ibasura dahil ito yung dahilan kung bakit patuloy yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa batas na ito ay walang kontrol yung pamahalaan at mas pa ay nabibigyan ng layaw itong mga malalaking mga kartel. Sa dugang pang nga balita lokalan, nagapanawagan ang Sibaang Katolika kay President Ferdinand Marcos Jr. nga ipakigbain ang matudtuod nga kahimtangan sang nagkalain-lain nga mga sektor sa pungsod sa iya ikalimang State of the Nation Address. Sa interview sang Bombo Radio kay Monsignor Militon Oso, Direktor sa Ngaro Archdiocesan Social Action Center, iya ginapayag nga ginalauman nila nga mabatian mismo halin sa presidente ang mga tikang nga ginhimo sang administrasyon agud masolusyonan ang nagapadayon nga krisis nga ginapangatubang sang sektor sa mga mangunguma, manugpangisda, mga driver kag sang sektor sa edukasyon. Suno kay Oso, importante man nga may baluan sang publiko kung ano na ang nahimo sang gobyerno sa pagpatuman sang mga promesa siniya, lakip na ang pagpanabata sa mga opisyal nga ginatudlo, lakip sa korupsyon na dapat matagan ang klaro nga sabat kung mayara na gidmana sang mga mapanabata kag may mga kaso nga ginaksyonan. Ginapayag man sini nga nagabot na o kung naglabot na ang tio na nga mahugpong ang tanana sa pagpanawagan para sa maayo nga panggobyerno bangod ang nagapadayon nga mga problema sa ekonomiya kag serbisyo publiko amo ang masa nagapabugat sa kabuhi sang ordinaryo nga mga Pilipino. Dugang pa sang natungdan magapabilin nga mabinantayon o vigilant sa ila palibot kag hindi maghadlok sa pagbatiya o kuna pagpabatiya sang ila tingog agod magpangayo sang reforma pagbago kag maayo nga pagdumalas sang pungsod. Yari bala pamatian nato na nangin kabahin sang payag kay Monsignor Militon Oso. From the mouth of the President himself the true state of our people, and by that we mean gusto naming marinig ano bang nangyayari sa basic sectors natin. Halimbawa, sektor ng mga driver, sektor ng mga fisher folk, sektor ng farmers, sektor ng laborers, sektor ng mga estudyante, at iba pa. Itong basic sectors na ngayon ay naghihirap dahil sa malaking problema natin maliban sa graft and corruption, andyan ang problema
ng oil price na parang hindi na natin pinapansin, parang na-anesthetize na tayo. So among others, gusto natin marinig sa bunganga mismo ng presidente kung ano talaga ang kapalagayan, ano ang true state ng basic sector natin, at gusto natin marinig ang kanyang report tungkol sa ano nang nagawa